Sa mapagpalang araw sa atin lahat, ako po si Salines Paloma at yung ilalahan niyo natunan para sa daily devotion na pinamagatang wala na nga bang mga apostol ngayon. So yung concept natin ngayon is apostle, and yung scripture natin ngayon is Ephesians chapter 2 verses 19 to 20 na sinasabi, "Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also member of His household, built on the foundation of the apostle and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone." Sa Tagalog, sa mga tawidinin na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, hindi mga kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang mga kabahayan, tulad ng isang gusali, kayo itin na yung pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta at propeta ng bagong panulukan ay si Kristo Jesus. So, yung teaching natin ngayon is, number 1, there are no more apostolic office today. So, meaning to say, sa kasalukuyang panahon, wala nang bagong mga apostol na itinalaga katulad ng mga apostol sa simula ng iglesia. Ang mga apostol ay may natayang misyon noong unang panahon at ng kanilang mga otoridad ay natatapos na matapos nilang magturo at magsulat ng mga bahagi ng bagong tipan. So there are no more apostolic office today. Next is the apostles and prophets teachings are the foundation of the church. Meaning to say, yung mga aral at turo ng mga apostol at propeta ay naging batayan ng panampalatayang doktrina ng mga Kristiyano. Ang mga ito ang nagtuturo ng tamang pagkakilala kay Jesus Christ at ng kanyang mga layunin para sa iglesia. So the apostle and prophets teachings are the foundation of the church. And last is the apostle are witnesses of Christ. So yung mga apostol ang unang saksi ng buhay, kamatayan at pagkabuhay ni Jesus. Ang kanilang mga testimony or mga experience, mga karanasan kay Jesus ay nagbigay daan sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. So the apostle are witnesses of Christ. So bilang application po is, number 1, embrace the apostolic foundation of being sent ones. Meaning to say, kahit na walang mga bagong apostol, bawat Kristiyano ay tinatawag na maging isinugo o tagapagpadala ng mensahe ni Jesus Christ. Ang pagiging missionary at tagapaghatid ng ebanghelyo ay bahagi ng ating tungkulin bilang mga alagad or followers ni Jesus Christ. Halimbawa, isang missionary naging silbing apostol sa kanilang community, nagdadala ng mga mensahe ng kaligtasan kay Jesus. Ganyan. So, embrace the apostolic function of being sent ones. Next, connect people to the Savior Jesus Christ. So, ang pangunahing layunin ng bawat Kristiyano ay magdala ng mga tao kay Jesus na makakilala sa Kanya. Hindi lamang ito tungkol sa paggawa ng mabuti, kundi sa pagpapakilala ng kaligtasan na magtatagpuan kay Jesus Christ lamang. Si Jesus Christ is the only way through God. Patungo kay God, no? So, connect people to the Savior Jesus Christ. And lastly is work toward transformation under the authority of Christ. Meaning to say, ang tunay na pagbabago ay nangyari sa pamagitan ng pakikisalamuha, no? At pagsunod kay Kristo. Bilang mga tagapagsunod niya or followers niya, mga anak niya, tayo tinawag na baguhin ang ating buhay ayon sa kanyang mga turo at kalooban. So, halimbawa, ang isang Kristiyano ay nagbabago mula sa dating kasalanan at ugali at ngayon is nagsisikap mamuhay ng tapat, papagmahal at makatarungan sa ilalim ng pamumuno ni Jesus Christ. So, napakasarap na buhay kapag nasa kalooban ka ni Jesus Christ. So, work toward transformation under the authority of Christ. So, ayun namin aking translate devotion na meron kayo. Mahirap sa iba, share na pa sa ating buhay. Thank you po sa pag-ilig. Tapos po sa ating lahat.